Okay, sa pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So sa mga oras na ito, dire-diretso na po tayo, no. Bibigyan po natin ng kasagutan, ano, yung request ni Sir Eugenio Vargas diyan sa Pasay. Siya po ay 67 years old na at isa rin technician. Napanood niya po kasi yung ating video patungkol dito sa TCL, no, na inverter. Ito po ay i-dispatch na natin sa linggo. Idadalhin na po natin sa malapit diyan sa may Tutuban. Okay? Okay na po ito. Ito pong fan motor na ito po yung fan motor ng TCL, ha, tinanggal ko na ho. Ito po ay AC. Ang gusto pong mangyari ni Sir Eugenio Vargas, Kamaster, turuan mo naman ako kung papaano ang tamang connection ng fan motor ng TCL. Papaano kung halimbawa gusto ko siyang testingin, nahiwalay sa board. Okay, gusto niyang magkaroon ng idea papaano, kasi ito po ay inverter, ito po ay hindi inverter. Okay, pero ito ay dual speed, low tsaka high speed. Okay, dire-diretso na po tayo. Okay, kung mapapansin nyo, meron po tayo dito nga apat na wire. Itim, pula, blue, tsaka orange. Okay? Halimbawa, bibigyan ko po kayo ng idea. Kasi common po talaga kay TCL na namamatay yung kanyang outdoor unit. Okay? Lalo pa kapag halimbawa AC ang kanyang fan motor. Okay? Ang gagawin po natin, tatanggalin nyo po muna ito. Halimbawa, nakasalpak yan dyan. Tatanggalin nyo po muna. Ang gagawin nyo, tetestingin nyo po muna ito. Para malaman nyo nasaan ba ang problema, nasa fan motor ba, nasa outdoor unit or nasa indoor unit, nasa wiring, saan ang problema. So ang unang step po muna natin, tatanggalin po muna natin itong fan motor, then itetest po natin ito standalone. Okay, so meron po tayong iba't ibang mga wire ng mga inverter. Okay, pero ang ginagamit po nilang fan motor ay AC. Okay, ito po ay pang TCL, ito naman po ay pang Everest. Pero ito po ay meron siyang 5 wire. Nakakalito, Kamaster, nakakalito. So paano bang termination nito? So ituturo ko po sa inyo, no, kung halimbawang magkaroon po kayo ng trouble. So set aside muna natin to. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-wire, kung paano paandarin to standalone kung halimbawa nagkaroon kayo ng trouble sa site. Ito po ay pang Everest na 2 horsepower din, mga Kamaster. Meron naman tayo dito, AC naman ho ito, pang Colin na 1.5. Ito naman po pang Colin din ho na 2 horsepower. Pero ang ang wire niya 3. Ito namang isa 5. Ayun. So hindi po lahat ay pare-parehas, pero AC po iyan. Para hindi ho kayo maligaw, sundan nyo po itong aking video na aking bubroke out sa inyo. Ngayon, kapag halimbawa meron namang dito, meron namang wiring diagram, hindi naman po kayo maliligaw. Ipapakita ko ho sa inyo ito po. Okay? So kapag halimbawa diretsahan na tayo. Halimbawa, hindi nyo alam kung paano magbasa ng wiring diagram. Halimbawa lang naman. So sundan niyo lang ho itong ating isinasagawang tutorial. Okay? Kung merong diagram pero hindi niyo alam basahin, sundan niyo na lang po ito. Okay? Yung itim, yan po yung high. Yung pula, yan po yung low speed. Yung blue naman, yan po yung ating common, at saka yung ating orange, yan po yung sa capacitor. So maglalagay po muna tayo ng wiring kasi mag-isa lang ho tayo. Yan, maghahanda po tayo ng mga wire, 3 wire, tapos yung sa plug, AC plug, ito po yon. Yan. Yan, okay? Tapos capacitor na 3 microfarad. So iwa-wiring ko muna ito kasi sabi ko nga sa inyo, mag-isa lang ho ako dito. Ito pong mga wire ilalagay ko na dito para masusundan nyo. Okay? A few moments later. Okay, so kumuha po tayo ng tagahawak ng camera para talagang nakikita nyo kung paano natin siya i-connect dito sa ating socket. Okay, maghahanda po tayo ng isang wire. Yung wire na yan, ilalagay po natin siya dito sa sa itim. Yan po yung high speed. Okay, high speed. Okay. Then ang susunod na gagawin natin, kukuha ulit tayo ng isang wire. Okay, sundan nyo po ha. Ilalagay naman po natin dito sa blue. Okay? At isa pang wire, ilalagay ho natin dito sa kulay orange. Diyan po tayo magko-connect ng capacitor. Okay? Okay na ha. Kita nyo naman. Okay, teka lang. Iayusin natin. Yun. Yung kulay itim, maglalagay tayo ng isang connection na wire. Kasi diyan po tayo maglalagay ng power supply. Yung kulay blue naman, yan po yung common. Yung kulay orange, yan po yung ating capacitor. So yung capacitor na inihanda natin, ilalagay natin sa orange at saka sa blue. Ayan. So hindi na ho tayo maglalagay ng diagram kasi ipa-flash out ko naman ho yung diagram ng pan motor na yan. Ayan. Habang i-connect po natin. Okay? Ayan ho. Okay? Nasusundan nyo ho ba?
Yung orange, nakalagay po sa capacitor. Okay? Yung blue naman, nakalagay din ho sa capacitor. Okay? Ang natitira na lang na connection ay yung ating kulay itim. Kulay itim. So, yung kulay itim, ilalagay ho natin dito yung isang linya ng ating plug. Yan. Okay? Yan. Okay? Yung lagyan na natin. Para mamaya-maya, pwede na natin paputukin. Step under rin. Yun. Permis po yan ha. Permis. Yan. Tapos naman yung isang linya naman, eto, ilalagay naman natin sa blue. Kasi yung blue, yun po yung common. Ayan. Ang kasama po ng capacitor, yung common. Yo, nadali. O ha. Napakaganda ng connection natin ha. Intindihin nyo na lang ha. Ay nakaw. Oh. Capacitor. Okay. Yung orange may connection sa capacitor. Yung blue may connection sa capacitor at saka sa common. Okay. Ngayon, ito namang itim. Diyan po tayo maglalagay ng line. Kasi nga po, high speed ito. Yung pula ay low speed. Okay? So, kahit hindi nyo na-testing yung low speed, matik na kasi isang linya lang ho yan. Okay? So, dito tayo sa itim. Maglalagay ho tayo ng power supply dito. Ito na ho yun. Ayan, ha? O, yan. Paputokin na natin. Puputok naman ho yan. O. Intindihan ho natin, ha? Ayan. Asan yung plug? Ayan. Nawawala yung plug. Ayan. Ilalapit natin dito para pag pumutok, damay tayo. Ayun, nako. Ayan ha. Oh, ulitin ko. Ay nako, orange. Nakakonect sa capacitor. Blue, nakakonect din sa capacitor. Pero may kasama na siyang common supply. Then lastly, yung itim, yung high speed, maglalagay po tayo ng isang linya dyan. Ito na po yun. Yun. Oh ha. Oh. On na natin. Yung magkaalaman na. Oh. Ano natin ha? 1, 2, 3, go. Teka lang ha. 1, 2, 3, go. Yun o, nadali ko di ba ka salon? Oh. Ayan, ganun lamang ko kasimple ang connection mga kamaster ha. Ayan o. Okay, so sana nakatulong itong munting video na ating ibinagi sa kay Sir Eugenio Vargas diyan sa Pasay. O yun. So, at least Sir Eugenio, meron na ho kayong idea kung paano ang tamang termination, wiring ng fan motor kung sakaling magkaroon po kayo ng problema sa inverter board. Okay, kapag hindi patay si hindi ang inyong outdoor unit, kung AC naman ho yung inyong fan motor, tanggalin niyo po muna, i-direct niyo po muna para malaman niyo, para nakikita ng customer na, sir, okay po yung ating fan motor. O di pagka halimbawa na direct niyo na, napakita niyo sa customer na gumagana ang fan motor. So ang second na troubleshooting, it's either sa inverter board, sa motherboard sa indoor unit, at saka sa mga wiring. Ano lamang ho kasimple. Ang mahalaga dito, na testing niyo at alam niyo kung paano ang tamang testing ng fan motor ng TCL na 2 HP mga kamaster. Okay, so okay na po ito. Ayan o. 4 na wire lamang. Ang isusunod po natin sa mga susunod na araw ay 5 wire naman. Paano ba ang terminate niyan mga kamaster sa 5 wire? Ito naman po ay 4 na wire. Okay? So, off na ho natin. No? Paalala ha. Paalala. Yung kulay orange at saka blue sa capacitor po yan. Maglalagay po tayo ng linya, yung common sa capacitor sa kulay blue. Ito po yun ha. Yan. Okay? Tapos, yung kulay itim, high speed, ulitin ko, high speed, dyan din ho tayo maglalagay ng isang linya. Kasi yung pula ay low speed mga kamaster. Pinakita ko lamang sa inyo kung gaano kadali, kung gaano kadali mag-terminate, mag-wiring ng fan motor. Okay? Ang susunod natin, itong 5 leads, 5 wire, tsaka 3 wire, at tsaka 5 wire ulit. Ganun lamang ho kasi. Okay? Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. Okay, stop na ho natin. Iyon. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang gabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.